Yan, bali gagawin na natin ngayong araw dito yung ating closet, no? Yung sliding door na closet sa part na yan. Ginuguhitan na namin ni Kenneth yung layout namin. Tapos dito sa bed, ayan, nililiyan na ni C2K yan. Nire-ready niya na para sa varnish. Ang kulay nga pala nito, katulad nung doon yung katulad nung dito sa hanging cabinet sa magiging office. Ano siya, dark yung niya. Dark walnut, yan ang magiging kulay niyan. Okay. After namin mag-layout dito, magkakat muna kami ng aming mga plywood. Yan, bali ito yung nagawa natin ngayong araw, no? Nabuo na natin yung pinaka-frame ng ating cabinet o yung ating closet. Yan, sliding door yung pinto niyan. So nagka-problema ako kanina kaya nagtagal ako ng sobra. Makikita niyo itong mga groove na to. Para ito sa rail o yung release ng sliding mechanism niya. Yung aluminum. Kaso ang problema, nasiraan ako ng router. Ayan, pinasadaan ko nito ng router. Dito pala ako sa kalahati, bumigay na yung router ko, kaya napaka-laking trabaho yung nangyari. Kaya itong mga sumunod na groove, ginawa ko na lang pinagsigahan ko na lang ginawa sa circular saw yan. So, sinircular saw ko yan. Yun nga lang, nakalimang pasada yata ako, tapos nilinis ko pa ng pat. Sobrang tagal. Pero nagawa naman ng maayos, matagal nga lang talaga. Tapos itong sa taas, ayan. Ayan yung groove. Ayan, para doon sa aluminum na pinaka-release. Ito yon yung roller. Dito yan, bali ganyan yan. Ayan, gugulong dito yan. Tapos ito naman, doon ito sa taas, ito yung pinaka-ano niya. Guide. Ayan o. Pagpapasok mo yan, ganyan. Tapos pag nakatutok na dun sa release, pindutin lang dito, aangat ito. Yan, gumugulong ito. Ito yung parang pinaka-bearing niya.
guide dito sa taas. Ito may yung pinakagulong niya. Yan, pagpapatuloy natin yung paggawa natin dito sa ating closet, no? Nalagay na namin itong mga divider kanina. Ito. Para ito sa, sa drawers. Bali, 4. 2 drawer dito, tapos 2 drawer dito. Tapos, mamaya ilalagay na natin yung mga release nung natin, gulong at saka nung guide. Ito sila. Dalawang klase nga pala ito. Ito para sa gulong. Yan, ito. Ito naman para sa guide sa taas. Ito. Ito sa baba ilalagay dito. Tapos ito naman sa taas ilalagay. Yun, so, yan, nagawa na nga namin yung yung division niya. Gawin naman natin yung drawer. Tapos, isasalpak na natin. Tapos, nakat na rin natin para sa pinto. Ilalagay na namin yung mga gulong at saka yung guide para matapos na natin ito ngayong araw. Okay? Yan, nandito nga pala si C2K sa kapitbahay, no? Mga kabahay. Tingnan natin yung ginagawa niya. Ayan, galing, oh. May potential ka talaga, C2K. Wallpaper. Ginawa niyang wallpaper yung isang wall. Isang part ng wall. Gamit yung
Basahan. Basahan. Ayan. Color. Green at saka ansa yellow. Yun. Acricolor na green, Saka ansa yellow. ansa yellow. Puting, ganyan. Basahan Pinagsama lang, niya guys. lang. Ayan. Ginupit-gupit lang para lang ito yung parang ano. Ayan. Tapos gaganyanin mo. Parang wallpaper na Ayan. kaibigan. Ayan yung tinatawag na rug finish. Yan. Gamit yung basahan. Simpleng ano lang, pero tingnan mo. Parang Di ba gumanda? Dati lang yung white. Plain white, Oo. plain white lang yung katulad. Lalaroin nyo lang yung kulay na kung saan yung... merong green, pero meron din part na light green. Meron ding yellow. Pure yellow. Ang ganun. Nice. Alright. Ganda na oh. Tingnan natin ulit. Oh, di ba? From this to this. Tapos, magaling si 2K. May sideline siya rito eh. Ito pa. Ayan, dating white. Ayan, ginawa niyang yellow-green. Tapos itong CR. Ang bilis mo ah, parang nasa-transform kanina. Kanina nando ka pala sa taas ah. Naka-time-lapse siya. Ano, Dito pa oh. time-lapse ka? Ay, manifest. Manipis. Putik pa dyan, no? Ay, manifest oh. Baka naman, kaibigan. Green, baka naman. Boysen, Boysen, dito, baka ah. naman. Uy, malagyan yung ano natin. Hindi yan. Yung Ay, ating pala kilaw. yung kilaw. Kilaw. Kilis. Gawa ni Ma'am. Hello, Ma'am. Ma'am Michelle. Tapos ito, gawa rin namin to. Yung gawa to nung ni Kenneth, yung kasama nating kapindero. Tingnan nyo sa loob. Ilaw. Buksan natin yung ilaw. Ayun, no? Diba? Yan, si Kenneth gumawa niyan. Ayan, no? Kakulay pa. Tingnan mo yung uniform niya. Kakulay ng uniform niya. Ayan, dami sapatos ni Mama. Ang kulang Ni pa, Ma'am eh. Michelle. Puro sapatos yan. Ang dami. Para tignan ko lang ang kulay ganito. Oo. O tuturuan daw tayo ni C2K paano magtimpla ng yung kulay green na yon, yung yellow green. Ganito lang yan guys. Yan. Turuan mo nga sila C2K. Puti. Para may matutunan sila kahit sila lang gumawa. Ansa yellow. Meron Color. base color syempre lagi puti. Puti. Ito pala. Semi-gloss na lang. Semi-gloss. Oh. Tapos ansa. Hansa yellow. Sa... Yun yung acricolor or latex color, di ba? O baka Davis, ikaw naman. Baka Davis, ikaw naman. Baka naman. Acricolor. Gumamit siya ng Hansa yellow. Gumamit rin siya ng talo green na acricolor. Or kung Boysen yung brand, ang tawag nila dyan, latex color. O, kuha ka lang ng konti. Yan. Kuha ng konti. Green. O, yung Tingnan puti. mo na yan. Ito na. Jik! Galing nun na! I believe! Yan. Dagdag lang ng yellow, di ba? Oo. Dito, okay. Dagdag lang ng yellow para mas gusto niyo pang mas siya maging light. Maging mas yellow-green. Dagdag ng yellow. Ngayon, mas gusto niyo mas lamang yung pagka-green, mas marami yung green. Guys, ito na. Ayan o, yung ginawa niya. Pakita natin malapitan. Yan yung kanina, white lang, di ba? Yung pinakita natin. Ayan. Yung resulta. Pagka pinagsama yung Hansa yellow at talo green, magiging siyang ganyan na yellow-green. Yan na guys, oh. Kamukha na guys. Oh, magkamukha na. Ayos. Thank you. Ayos, bigay mo nga. Alright. May potential ka, May kaibigan. potential ka talaga si 2K. Oh, balik na tayo sa trabaho. Papagalitan tayo sa boss. Yan, nalagay na natin yung mga drawer doon, no? Bali, ginagawa na lang ni Kenneth yung face frame niya o yung takip niya sa harap. Tapos ako naman, gagawin ko na itong pinto ng ating sliding door ng ating closet. Ito yung gagamitin natin, no? Yung ating roller. Tsaka yung ating guide. Yan. Nakita ko na to sa inyo kanina. Bali ito, itong guide na to, sa taas to. Sa taas nilalagay. Ito naman syempre yung may gulong, sa ibaba naman ito. Yan. Yun nga lang, ang paglalagay kasi nito, ito dapat naka-flash lang ito sa dito sa edge. Naka-flash lang yan. Ibig sabihin kailangan nakabaon naman ito. Nakabaon ito. Ang problema nga, madali lang sana to sa router natin kung di nasira. Ang problema nasira. Kaya buti na lang meron ako nito yung pangbutas ng Forstner bit. Pangbutas ng concealed hinges. Makakatulong na rin ito na malaki. Ayan o. Bubutasin ko lang. Kasize niya eh. O, tinignan ko kanina. Bubutasin ko lang ng 2 butas. Tapos lilinisin ko na lang sa pat o sa pait. Okay? Gawin na natin to para mailagay na natin.
Yan, ganyan yung magiging resulta pagka ginamitan natin ng Forstner bit, no? O yung pambutas ng concealed hinges. Laking tulong, nakita nyo itong guhit na to. Itong guhit na to. Ititrim ko na lang yan gamit yung ating pat. Ito. Ang konti na lang yung tatrabahuin natin dito. Yan, ititrim natin yan gamit itong pat. Tapos, papasok na ito. Babakasin nyo lang itong groove na to. Ay, babakasin nyo lang itong shape nya. Pag ganito. Tapos nagbigay ako ng allowance na 1 inches mula rito. Para kung siyempre, kung kailangan pa ng adjustment dito, kung kailangan pang katamin nito, meron pa tayong space para doon. So ilulubog natin to, tapos sisecure natin siya ng 4 na screw. Tapos ang screw na to, for adjustment ng height. Clockwise, ipihit ng clockwise, aangat ito. Counterclockwise, babalik. Yan. So, mas mabilis naman kumpara naman sa pait lang naman. Mas naging mabilis naman ng konti gamit yung Forstner bit. Pero syempre, mas mabilis pa rin kung router yung gamit natin. Kasi yun nga, nasira yung ating router. Kaya, ito, nabutas ko naman na lahat. Gamitan lang natin ang pat para may lagay na natin. Okay. Yan, bali, yan yung resulta gamit yung ating Forstner bit o yung pambutas ng concealed hinges. Okay naman siya. Yan, nagawa naman natin siya ng maayos. Yan o, bali ganyan siya. So, gawa na natin lahat yung 8 butas. Screw na lang natin dito tapos salpak natin mamaya. Pakita ko sa inyo. Okay. Yan, tinatapos lang ni Kenneth yung face frame ng ating mga drawer, no? After niyang ma-fix itong last piece ng ating face frame, ito naman yung ating sliding door na ilalagay na natin after niya matapos yun. Bali, yan. Makikita nyo. Ayan yung gulong, oh. May gulong na yan. Tapos yung guide. Yan yung guide. Pag ilalagay nyo ito, pindot nyo lang ito. Lubog. Lubog, di ba? Tapos pag nakatutok na sa release, i-push nyo lang ito. Oh. Pindot lang, tapos yung pindutin nyo rin ito, i-push nyo. Lalabas na yung guide niya. Okay na siya na. Mamaya, pakita ko sa inyo. Yan. Ito, tapos na itong last piece ng ating ng ating face frame ng ating drawer. Yan, yung ating closet. Marami na malalaman sila ma'am dito. Sige, tuloy. Yan. Lalagyan natin ito ng handle. Yung handle nito, yung stainless siguro. Tanong muna natin kay ma'am kung gusto. Meron din kahoy kung gusto niya ng kahoy. Yung dito, pan drawer. Bibili tayo bukas. Yan, bali, ganyan yung itsura ng ating closet na may sliding door. Pakita ko sa inyo. Yun, o. Diba? Kabila. Yan. Pakita ko nga lang pala yung mga detalye sa inyo nung paglalagay natin ng drawer slide. Bali, dito sa harap nagbigay ako ng allowance na 1 and 1/8. Tapos sa itong mga butas natin, yung group natin para sa release, ang size niyan, 1/2. Kaya bumili tayo nung 1/2 na straight bit pang router. Nga lang, nasira yung ating router. Kagaya nga na sinabi ko, para dito talaga yon. Dadaanan lang to ng straight bit, 1/2 ng router. Ayos na. I-shoot na lang natin. I-adjust nyo lang yung depth niya. Yung depth niya, kung gaano kakapal yung kailangan nyo, kung gaano kalalim. Kung gaano kalalim itong aluminum nyo, yun din yung adjustment ng depth ng inyong router. Ngayon, 1/2 to, 1/2 itong gitna, yung pagitan nila, tapos 1/2. Yan, ganun lang. 1/2 yung gitna, 1/2 din itong
butas nito. Tapos, pagka nilagay nyo na yung gulong, tapos sinandal nyo, eskwalado naman yung cabinet nyo. Ayan, nakita nyo yung gilid. Ayan, ganyan. Wala naman siyang siwang. Pero kanina meron siwang yan. Dahil hindi nyo maiwasan yung kasi meron siyang adjustment dito, hindi naman pare-pareho yung adjustment ng gulong. Halimbawa, sinara nyo siya at katulad nito, ayan. Halimbawa, sinara nyo siya at nakapaling siya dito, may siwang siya doon, may siwang siya dito. Adjust nyo lang dito, yung gulong, tataas o bababa. Dito, pataas o pababa, depende. Kung saan gustong magpa-adjust ng inyong pinto, hanggang makuha nyo yung levelasyon na kailangan nyo para pag sumandal ito ng pulido o walang siwang. Yun ang trabaho ng pinakita ko sa inyo kanina. Pakita ko. Ito, yung screw na to. Yung screw na yan, adjustment yan. Ipihit nyo siya ng clockwise, aangat. Tapos counterclockwise, bababa. So, yun yung ginagamit nating adjustment para i-align natin yung ating pinto. Tulad yan. Oh. Diba? So, itong isa. Okay. Bali, ready na rin ito para sa varnish. Si C2K nang bahala dyan. Hindi pa nga namin nalilisto na kung mapapansin nyo. Medyo, ito lang nagkulangan na kami ng liston dito lang sa mga gilid. Pero yung taas baba, inuna namin syempre. Nilagay natin yung mga ating mga guide at saka yung ating roller. Ayan. Bali, tapos na yan. Meron na lang pala tayong mga shelves dito. Pinapalagyan pa ng shelves dito ni ma'am. Ayan. So, maglalagay tayo ng shelves na lang dyan bukas. Bukas na namin itutuloy ito kasi mag-aalas 5 na rin. Pauwi na rin kami. Okay, hanggang dito na lang muna yung video natin sa araw na to. Hapon na rin, pauwi na rin kami. Update ko na lang kayo bukas pagka ginawa namin mga shelves dito. At pagkatapos gagawin na natin yung mga ironworks. May pakikita ko sa inyo, meron tayong mga ilang mga bakal na gagawin dito. Okay?